what's up guys? Samahan niyo ulit ako sa ating discussion para sa subject na creative nonfiction. At kung bago ka lang sa ating channel, show your love by subscribing, liking, sharing, or commenting sa ating video. No? At para lagi updated, hit the notification button. So, heto na nga, pag-usapan natin ang tungkol sa developing the theme. So, aside kasi sa mahirap umisip ng topic for our writing, medyo tricky din talaga pagdating sa theme or yung tinatawag nating tema. And theme is one of the many literary conventions kasama ang figurative languages, we have the settings, the symbols, imagery, and so on. Pero paano ba tayo maging effective in building our story theme? No? So here we have 4 steps to follow. A. Preparing to develop your theme. B. Defining your theme. C. Weaving your theme into writing. And D. Finalizing your theme. No? At huwag na nga nating patagalin. Let's tackle them one by one. And tara na guys! So una nga dyan ay preparing to develop your theme. So sa lahat naman ng task or bagay na ginagawa natin, it is a must that we prepare, di ba? Hindi pwedeng ura-urada, dapat we weave it well. No? Mahabi natin siya ng maayos. So in the case of the theme, firstly, understand the difference between subject and theme. Guys, we should know that the subject is a more general term than theme. Kapag sa non-fiction, the subject is a general topic of interest like gender empowerment, child labor, heroism, mga paksa na malalawak talaga yung approach. While in fiction, the subject is some aspect of the human condition na explored within the world. Yes, kapag fiction is spice or parang sangkap lang ang subject dahil hindi lang doon iikot ang kwento. Like kung ipapasok nila ang konsepto ng karahasan, hindi yung entire story ikot doon. Part lang, gano'n, no? And so, ang theme naman is pwede siyang explicit or implicit statement about the subject, no? Parang explanation or execution siya ng subject or topic na we want to build up. Like, gender empowerment ang topic natin or subject, di ba? Pero sa non-fiction, iisip tayo ngayon ng, paano natin ipapakita ang gender empowerment, no? Like, we can focus sa mga achievements ng mga babae sa lipunan, and other fields or ibang larangan, no? We can show yung equal ability ng lalaki at babae, the inclusion ng third sex or the LGBTQ sa society, pwede rin yun. For example naman, kahirapan ng subject natin, we can show them the reasons bakit rampant ang kahirapan, no? Or anong sitwasyon ng mga taong biktima ng kahirapan. O kaya naman, paano ginagamit ng mga tao ang kahirapan as motivation to strive sa buhay nila. No? So, ayun yung difference ng dalawa na we need to understand and apply when writing. Next, we have to identify the purpose of our writing. Kasama sa paghahanda ay yung pagtukoy natin sa layunin natin. Bakit ba tayo magsusulat? No? So, there are various purposes that we may choose to fulfill, like documenting or recording an event, o kaya naman information, or pwede rin namang napunta tayo sa isang lugar, no? Naka-attend tayo ng isang once in a lifetime experience. So, pwede nating inarate yun ng vividly, no? And then, nakapunta tayo sa isang museum and we want to give a glimpse ng mga natuklasan natin at mga naramdaman natin on that visit. Okay din naman siguro yung reflection on an idea, like may na-experience ka lately ng mga weird, may mga trending issues na gusto mong patulan, or you want to express your side or viewpoints. Pwede rin demonstration of knowledge, no? Like ide-detalye mo paano ba ginagawa ang isang bagay, gaya ng you want to tell the story behind pottery, yung sa pagpapalayok, no? And then ang gagamitin mo naman doon na approach, syempre yung procedural, kasi step by step yon. Okay din naman siguro yung summary of information, like you read a book, no? Or you read about the new virus ngayon na meron tayo, tinatawag na whooping cough, no? Or yung pertussis. And then you like to aware the public, and pwede mo gawin doon, you can write about it in the simplest way possible, no? Pwede rin yung explanation of an idea, no? Pwede rin maging purpose natin, like we wanna explain why dogs have short lifespan, why we Filipinos keep on believing sa mga elements, no? Bakit ang dami nating superstition, something like that. Siguro dagdag rin natin na we can use analysis of a problem wherein we present the problem or the issue, i-dissect natin yung pros and cons, for example, ng paghihiwalay ng Mindanao, no? Yung di na pagtanggap ng mga state universities and colleges sa mga senior high students next school year, no? Or any issues pa na we choose to tackle, pwede naman. At syempre, lalong pwede yung persuasion,
no? And entertainment, tipong we want the readers to be moved and take an action, no, for a change, or gusto natin silang aliwin, no? Lalo these times na baka problemado ng mundo and ng mga tao mismo. So deserve nilang makarinig ng mga nakakaaliw at kahugutan nila ng inspirasyon, no? Also, we have to identify our audience para tayong bumabalik sa audience analysis doon sa lesson natin sa oral communication. Kasi guys, understanding our audience lets us determine which themes are appropriate sa ating mga audience or tagapakinig or tagabasa. Dapat nating malaman how best to present those themes to our audience, and we can determine what themes are appropriate sa mga audience natin by realistically assessing how much knowledge and experience ba yung meron ng ating mga audience. Kasi pwedeng hindi kasi pwede yung feed lang tayo ng feed, no? Dapat akma lagi. Kagaya sa mga palabas sa TV at sinehan, di ba, may mga label yun. Kasi may mga palabas or tema na hindi akma dun sa mga bata, no? Or sa mga younger na viewers. May mga tema kasi na patok naman sa mga audience natin kahit gaano pa kagasgas, no? Like yung mga kabitserye, mga kidnapan, agawan ng asawa, yung mga yun din nawawala sa sa uso. And of course, sa mga non-fiction, parang din naman, alamin natin sino sila by nature para ma-serve natin yung best interest nila, no? Then we have to consider the length of what we are writing. Napakahalaga nito dahil longer works, kaya ng novels or memoirs, pinapayagan naman ng inclusion ng ibang themes, no? Pwedeng maging madami. Tawag natin sa mga subordinate themes, no? Subordinate sila doon sa primary theme ng ating trabaho or work. Pero shorter works like short stories, mga editorials, usually they have room to address only a single theme. Pang-isahan lang talaga silang tema. Hindi kaya rin mga shorter works na magsanga-sanga. Kaya, ayun, careful tayo, guys. Siyempre pa, we have defining our theme. Paano natin gagawin yan? First, make an outline of our story. Ako lagi kong tinuturo sa mga estudyante ko na helpful, lagi ang gumawa ng outline or bulleted list of the things na gusto nating i-consider sa ating pagsusulat. Para sa ganon, we can start to determine the different directions na gusto nating takakin ng ating binubuong kwento, no? Tsaka pag may outline kasi, hindi ka nauubusan, alam mo agad yung susunod na idudugtong natin, and para organized na din, di ba? Also, we have to do brainstorming of ideas that can represent our theme. Yes, at pwede mong gawin ito through outline nga, o kaya naman mga mind maps kung particular guys sa mga yun, no? And effective siya, I assure you, no? Okay yung ganung technique, like you begin with a central idea, tapos mag-branch out ng mga related thoughts. So, magiging maayos ang pagkakafabricate ng story or pagkakahabi nito, no? Kasi time-consuming at disorganized din if mananalig lang tayo sa mga random thoughts, no? And hindi lahat ganoon kabilis mag-isip. Another thing, non-fiction tayo, no? Need pa rin hindi mawala yung credibility ng story while we want it to be creative. Kaya, okay yung nagbe-brainstorm tayo ng ideas. Kahit ikaw lang mag-isa, brainstorming pa din yun, no? Then, look into the characters' motivations. So, sa pag-unawa natin sa mga motivational factors ng mga character natin sa isang kwento, no, na we are trying to build up, pumapasok tayo doon sa puso ng kanilang pagkatao. Kasi, yung driving force nila ay yung maglalarawan ng direksyon ng kanilang journey or paglalakbay, no? Makakatulong iyon sa paghulma natin sa kanilang mga desisyon na ultimately, yun pala yung bubuo ng magiging tema natin sa kwento, no? Tapos kailangan nating matukoy even yung walang tigil na pagsusumikap nila, like yung thirst nila, no, na makamit ang isang bagay, yung mga hindi nila matatawarang hangarin, no? Whatever the motivation na meron yung characters natin, no, isa lang ang sigurado, yon ay magbibigay ng lalim, no, and complication doon sa kabuuan ng story. Of course, huwag natin kakalimutan yung stories conflict. Sa kahit ano namang kwento, magandang i-spice or sangkap yung mga conflict or tungkalian na tinatawag sa Filipino. Kasi sa totoong buhay naman, we are facing different struggles. Kaya napakalaga na may conflict yung kwento natin kasi that drives the plot, no? Hindi naman kailangan tao lagi yung kaaway niya.
no? Pwedeng situation, no? Kung pinag-aaralan ninyo yung different types of conflicts, no? We have man versus nature, man versus man, we have man versus self, man versus machine, man versus fate, no? And when you figure out the central conflict ng ating story, we can now start to uncover the theme. So, malaking factor siya, di ba? And of course, mahalaga din na we research to support our theme. Actually, ganito kasi yan, research is important in both non-fiction and fiction. Kasi sa non-fiction, we are primarily looking for facts, no? Para i-support yung theme natin at para may mga backup ideas din tayo. Hindi pwedeng puro kathang isip lahat. No? Kasi dapat may factual basis tayo. Sabi ko nga, mahirap baka biography ang ginagawa natin tapos puro di umano ang sinasabi natin or di tayo sure, no? Pag ganun, itulog na lang natin yon, no? Ay napakalaga na magsaliksik tayo and dagdagan natin ng fact checking kasi hindi lahat ng information na nag-generate ngayon sa internet ay real, no? Trabaho natin ngayon na scrutinize ang mga iyon, no? I-check natin yung credibility lalo ng source. And last, of course, we have to realize that we can have more than one theme. So, since real life ito, it can encompass more than one theme. Wala naman din kasing rule na nagsasabing we can only have one theme sa ating sinusulat. Pero, sabi ko nga ayon, kung ang natin, mga shorter works, ibang usapan naman yung mga yon, no? Pero meron nga lang magiging dominant na theme sa anumang sinusulat natin. Tapos yung mga sub-themes, ayun yung mga magiging tutulong para ma-strengthen, ma-deepen yung thematic dimension ng ating write-up, no? Kasi sa buhay, hindi lang naman isang nararanasan natin, no? Madami. May love, may success, may teamwork, may family, may trust, may about friendship, may temptations, no? May heartbreaks, may family, sabi ko na pala kanina, no? Halos nararanasan naman natin yun, di ba, in reality. Pero when we are writing the story, meron lang tayong ipapaka-emphasize, no? Kasi yun yung gusto ng audience or yun ang masasabi natin pinaka-core ng ating kwento. So third thing to develop our theme is to weave our theme into writing. So ito na nga yung susulat talaga tayo. At kung aware kayo sa lesson na patterns of idea development, ito na yun, no? Kaya at first, choose ways to present your theme to your reader. Pag kasi solid ang presentation ng theme, mag-i-emerge ito through many different facets of the story. Kaya we will think of how our theme will become apparent to our readers. Pwedeng through characters' actions, paano mag-isip ang mga tauhan, o kaya naman how they speak, no? Kaya yung iba, diba, sinisikap nilang merong catchy na lines sila lagi sa mga sinusulat nila. O kaya naman yung how they act, no? Para damang-dama yung bawat scene. For example, 20 trials of not giving up in taking the licensure examination. And finally, she is now a public school teacher for 3 years. Diba? O kaya na pwede yung sa way ng pag-iisip nila, no? Ng mga characters. Example is, ilang taon nang nakakalipas, ngunit hindi pa rin niya makalimutan kung paano siya niloko ng kanyang dating kasintahan. So, ayun. So, pwede rin namang through symbols. Ano yung use ng mga symbols or ano yung mga ginamit na symbols, no? Doon sa paligid nila. Naging motivating ba yon? Cruel ba masyado sa kanila? Something like that, no? For example, sa mga panunuksot, panlalait, kumukuha ng inspirasyon si Alma upang magsumikap sa pag-aaral at umaasang balang araw ay makakalaya sa rehas ng mga masasakit na salita. So, pwede yung gano'n, no? Pwede rin naman yung mga repeating ideas, pwede rin yung through highlighting symbols, no? Or mga landmarks, lalo kung travelogue yan, no? Yung about sa mga paglalakbay. Okay din yung contrasting values. So, napakadaming paraan natin mahabi or matatahi ng maayos yung kwento. Then, we can use narration to present facts and details. So, pag narration, syempre, usually chronological fashion or order ang ginagamit natin to tell what happened and who it happened to, no? You will just detail from beginning to end. Lalo kung historical o kaya memoir ang isusulat natin, mga memories. Maganda na in sequence yung pagkakasulat ng kwento. Pwede rin namang use description to build an image in the reader's mind. Kasi sa description, yung mga gagamitin na mga words mag-i-invoke yon sa mga senses natin to build an image sa isipan ng ating readers about the things na i-describe nga natin. Though mas powerful ito pag fiction, pero in here lang naman kasi instead of writing that a character was angry,
Bakit hindi natin siya i-describe na the character has having wide eyes, flared nostrils, and a bitter red face? Diba, no? Mas malinaw siya. No? You can say na thundered, shouted, or screamed kaysa doon na mababaw na said. No? Para i-describe natin yung boses ng character natin. Also, use the tool of comparison and contrast. So, basic na ito masyado, no? Alam naman natin na pag comparison, of course, we are showing the similarities of two or more things. Pag contrast naman, we are showing the differences between two or more things. No? Lalo kung ang isusulat natin about sa status niya noon and now, yung about sa development or improvement, mga newfound facts, ganon. Pwede siya. We can also try an analogy. Familiar naman siguro lahat about the analogy, no? So, it compares something familiar to something unfamiliar para ma-explain ng maayos ang unfamiliar item. For example, no, i-compare natin yung Earth size in the universe as a grain of sand. And tayong tao, tuldok lang din tayo dito sa mundo. Like, pwede natin i-analogize yung yung ginagawang pagsisikap ng mga langgam, sa mga pagsisikap din na ginagawa natin. And of course, we can incorporate symbolism into our story. Medyo may kahirapan lang itong gawin, lalo sa mga beginner. Tsaka mas common ito sa mga fiction kaysa non-fiction. Pero maganda kasi matutunan itong gawin at dito lumalabas yung creativity and the artistry ng writer. Remember na yung simbolo na we can use ay maaaring maging bagay, lugar, o kaya mga character din na kumakatawan sa mga konsepto or idea na higit pa yung meaning nila doon sa literal na kahulugan. No? And lastly, finalizing our theme. So, di ba hindi basta-basta ang pag-iisip ng theme, pero sobrang halaga nito na matutunan natin how to work on our theme. Gaya ng last step, which is i-finalize natin ang theme ng ating bubuing kwento. Siyempre, kailangan nating tingnan kung related ba ito sa goal or message ng ating gustong i-convey, no? If rooted from our interests, okay, 'di ba? At kung may significance ito sa larangan na gusto nating explore. So we need to assure na yung theme natin is able to describe comprehensively, no, yung chosen topic natin. And in finalizing naman, so we can start in getting feedback. Kasi ito yung magbibigay ng sa atin different perspective and opinion na maaring mag-propagate ng mga new ideas. No? Essential ito in the sense na maaari tayong magkaroon ng mga insights na hindi natin naunawaan at first. Kasi aminin natin or hindi lahat alam natin, no? We all have our limits. No? Maging open tayo sa mga suggestions and constructive criticisms ng ibang tao. From there, pwede gumanda ang ating sinusulat. Kasi pag hindi tayo open sa mga ganon, and we always think na tayo lang yung tama, yung mga ginagawa lang natin tama, walang mangyayaring improvement sa atin. We will not advance our skills. No? And also, of course, we can proceed on putting away our writing for a few days. Kung hindi naman siya urgent or school requirement, better na isang tabi muna natin siya ng mga ilang araw lang naman. No? And then, parang didistansya natin yung sarili natin sa sarili natin gawa. No? Para pagbalik natin, pag i-review natin siya, mas magiging malinaw ano yung mga babaguhin natin para mapabuti, no? Lagi tayong mag-anticipate ng mga room for improvement. Sabi nga, there's no overnight success. Gradual lagi and it takes time, 'di ba? Of course, huwag natin kakalimutan na we need to make changes to our theme. Once na nabalikan na natin siya, tapos yung after a couple of days, since nagsisink in na ngayon sa isip natin ano yung mga kailangan natin baguhin, so magkakaroon tayo ng bago and better na pananaw. So from there, we can improve it. No? Kahit naman sa love life, diba? Hindi mo na nakikita or nare-realize ang mga drawbacks agad. You need time to accept na may kailangan alisin or i-cut for it to work better. So ganun din naman siya sinusulat natin. At natapos na naman natin ang isang makabuluhang talakayan sa mundo ng creative non-fiction. I hope marami naman kayo nagtunan sa ating video lesson. At muli, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe, like, and comment sa ating channel and videos. Hanggang sa muli guys, bye!